Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay pag-usapan natin ano-ano ba ang mga salitang in ngayong 2020. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Tunay na ang wika ang pangunahing komunikasyon ng sangkatauhan. Ang wika ang tulay sa mga bagong kaganapan. Ang bawat salitang nauuso ay kagyat na lumalaganap, ginagamit, sinasalin labi na tumitimo sa isipan ng mamamayan. Lalong higit yaong kasalukuyang danas na bukang bibig ni Numan. Bago tayo pumunta sa mga salita na nauso ngayong 2020, balikan muna natin ang mga salitang hinirang sa bawat taon. Nagsimula ito noong 2004, ang salita ay ang canvas. 2005, ang napiling salita na patok sa taong yon ay huweteng. 2006, lobat. At 2007, ang miss call. 2010 naman ang salitang Jejemon at 2012 ang salitang Wangwang. 2014 ang selfie. 2016 ang photobomb at ang controversial na salitang tokhang noong 2018. Taong 2019 nang nauso naman ang sana all. Ang salitang ito ay patok na patok na hanggang ngayon. Ginagamit natin kung minsan. Ang salitang sana all ay nangangahulugan na sana lahat ay meron o sana lahat ay mayroon. Mga salitang sana, sana all, sana oil, China oil, at naol nung dulo. Pinaikling masyado. Ang sana all ay merong negatibong punto kung saan nasasalamin sa mga kaugalian, paminsan-minsan ng mga Pilipino na mainggitin o naiinggit, pagsiselos, paghahangad ng mga bagay na wala siya pero meron yung kakilala niya, yung katrabaho niya, yung kaklase niya. So, negatibo siya sa isiping may kinikilingan. Sa positibong punto naman ng sana all, ito ay isang inspirasyon. Sana. Sana ako din. So, inspirasyon. Pag-asa. O pagpapatuloy. Na sana all, maging ganyan din ako. Tumutukoy yan sa positibo na pananaw na pantay para sa lahat ng antas. Diba? Sana pantay, sana lahat nauunawaan, sana lahat may trabaho, sana lahat may karangalan, sana lahat ay ligtas. Dumako naman tayo ngayon sa 10 salitang pinagpilian ng Filipino Institute of Translation. Ano-ano ang mga salitang ito? 2020 nangunguna ang ating taon. Virus, quarantine, contact tracing, blended learning, social distancing, testing, ayuda, webinar, pandemya. Mula sa 10 salitang yan ay merong 3. Inuha ang 3 pinaka. Nandyan ang contact tracing. Ang ibig sabihin yan ay pagtukoy daw dun sa mga tao. Ano-ano ba ang mga lugar na pinuntahan niya? Saan siya nanggaling at sino-sino ang kanyang mga nakasalamuha? Saludo ako sa aking mahusay na professors ng PUP, si Dr. Romeo Peña. Kanya po galing ang salitang yan. Yan yung pinaglaban niya. Sunod ay ang social distancing. Tumutukoy naman ito sa layo ng agwat ng tao upang di na mahawa. Kung may sakit, di mahawa o kung may sakit naman ay makahawa. Social distancing. Mula yan kay Yul Hamindang. At ang salitang pandemya. Ang pandemya ay tumutukoy sa dinaranas ng buong mundo ngayon. Buong mundo dahil laganap, halos lahat ng bansa ay apektado ng isang pandemya. Yan ay ang COVID-19. Ano kaya ang salita na nanguna sa 10 yan? Ang salita na in ngayong 2020 ay walang iba kundi ang salitang pandemya. Pandemya sapagkat saang mang dako tayo pumunta, maririnig natin ang salitang yan. At sana
pagkatapos ng 2020 ay maglaho na rin ang COVID-19 na pandemya. Maraming salamat sa Panginoon at Happy New Year po sa ating lahat. Paalam! Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking Passion po kayo sa YouTube channel at salamat po sa inyong pag-subscribe. Maraming video pa ang aking i-upload sa pagpasok ng 2021. Paalam po! Happy New Year muli sa inyong lahat!